Welcome sa last part ng video natin mga bossing, kung saan ifa-finalize na po natin lahat ng posisyon ng mga components natin, tulad na lang itong switch ng relay po natin, yung mga wires po natin, at yun, parang lilinisin na lang po natin yung ginawa nating setup. Kumbaga tatanggalin natin yung mga kalat, puputol tayo ng wire kung kinakailangan, at yun mga bossing. Tapos itong wire para sa positive negative, idaadaan na natin siya papunta dito sa ilalim, para katulad na lang nito, hindi na siya naka-apak dito sa ibabaw ng baterya natin. So may daanan yan papunta dito sa ilalim. Turo ko na lang sa inyo mga bossing. Tapos itong relay baka ipasok natin sa loob, no? Tapos try na rin natin siyang tornilyo. Ito ang natin, eyeline. Pero unahin ko na, ay by the way, pati yung auto leveling mga bossing, puposisyon na rin natin siya sa fairings natin. So unahin ko lang itong handle switch, no, kasi medyo magaan lang naman to lagay. So tatanggalin nyo lang yung dalawang tornilyuhan dito sa stock nyo, or kung naka aftermarket kayo, ayan, may dalawang tornilyuhan lang naman yan dyan. Ibuka nyo, tanggal, tapos lagay natin to. So dalawa lang din naman yung tornilyuhan nito mga bossing, no? So ilalim siya, ayan, dalawa, para mabuksan natin siya. Pagka open, sandwich lang natin siya dito. So unahin ko na to. Pakasada na yung dalawang tornilyo niya, open lang natin siya. Open lang natin tong iota switch natin mga bossing. Dalawa lang din tornilyuhan yan sa ilalim. Ayun, baklas na tornilyo niya, medyo mahaba, no? Dalawa yan mga bossing. Tapos bubuka na natin to. Lang natin siya, tapos pasok natin siya dito mga bossing. Ayan, sana sumakto lang siya. So meron lang siyang kuntil dito, no, na nakaangat. Tanggalin lang natin yan. Ewan ko kung sa swak siya stock, kasi naka electrical tape to. Hindi ko makita yung butas, pero palagay ko hindi naman. Tanggalin ko lang to kasi sumasabit siya. Gamit lang ako pliers, long nose. Tanggal na siya. So bago ko siya iswak, no mga bossing, lalagyan ko lang siya ng grasa. Kasi may mga nakikita akong ibang reviews na katagalan nasira tong iota switch. So para ma-prevent natin yun, lagyan natin ng grasa para hindi mabasa. Yan, nalagyan ko na siya ng grasa, no? Yung mga part na may puwang tas may bakal, ayun, para safe na safe lang yung wirings natin mga bossing. Hindi natin inaalala pag umuulan yan, magiging ano siya, waterproof, ganun. Ano, sumwak na siya, yun, swak na siya mga bossing. May electrical tape ako na pinampakapal dati sa OEM. Ayun, hindi naman siya sumikip. Swak pa rin naman para hindi lang siya umiikot-ikot. Ito niya, yung isa yung mahaba, tapos may isang maikli. Ayun, tingnan nyo na lang. Pero yung maikli, dito siya sa front part. Ayan, dito lang siya. Tapos itong mahaba sa likod. So, itornilyo ko lang, tapos pakita ko sa inyo yung fittings pag okay na. At yun, swak lang naman siya sa ergo natin. No? Napipindot natin passing, busina, left and right. Malutong naman siya mga bossing. Tapos biled. Ayan, hindi naman mahirap i-switch, high and low. And all goods na tayo dito sa handle switch mga bossing. At saka yun, nasaksak na rin siya dito sa socket, no? Sabit ko na lang ulit siya dito sa bakal kasi nakalock yan dito para di na nagagalaw. Ito ang socket natin. Yun, all goods na tayo dito. So pag tinakpan natin to, kailangan matakpan tong relay para hindi siya nakabukol dito sa labas. Kailangan nasa loob yan. So next naman tayo sa wiring nitong handle switch natin. Kung makikita nyo, wala pang direction yung dadaanan niya, pero kailangan lang natin siya ilusot dito sa bakal mga bossing para rekta siya, sumabay siya dito sa wiring natin. At yun, yung isa kasi papunta sa relay. Ito yung trigger na high and low. Tapos ito yung blue tsaka brown. Yung blue tsaka brown, yung trigger para sa high beam natin yan. Yung dinugtong natin dito sa may socket, kung maalala nyo. And pasok lang natin sila dito mga bossing. And baklasin ko lang, pasok ko lang siya dito. Tanggalin ko lang din to. Ayan, sa relay yan. Ay, sa auto leveling pala yan. Ayan, tapos shoot ko lang muna siya dito mga bossing. Ayan, dyan lang naman. Tapos itong negative mga bossing, dito talaga pepesto yan. So mamaya cut na lang natin yung sakto. Ayan, pasok ko lang siya dyan. Tapos dito na siya. By the way mga bossing, dahil okay na rin naman yung wirings natin, pwede nyo sundan yung diskarte ko. Pwede kayong gumawa ng diskarte, baka mas malinis pa or mas okay pa yung diskarting gagawin nyo sa wirings ninyo. Kasi pag ginawa nyo na yan, alam nyo na kung paano ayusin yan, alam nyo na kung paano lilinisin. Nasa inyo na lang kung paano yung pag-ayos nyo. Pero pakita ko pa rin yung posisyon ng pag-ayos ko para malinis din nyo sa atin. Ayan, kung makikita nyo, dito dadaan yan. Tapos ito socket, malapit na lang siya dito sa
Ayan, sa socket niya dito sa may trigger ng high beam. Ayan. Tapos yung isa sa relay. Tapos itong auto leveling mga bossing, dahil yung mechanism natin, ito siya. Malapit siya dapat dun sa pagkakabitan nitong switch kasi iipit lang nga sa gitna yung fairings natin. Pwede nyo na lang i-tape muna. Or pwede nyo rin putulin, pero ako tape ko siya para yung wire niya, sakto lang siya dun sa hanggang dun sa fairings. Kasi minsan, pwede tayong magbago ng isip. Ilipat natin siya sa ibang pwesto para kompleto pa rin yung wire. Tapos ito naman socket niya, papunta sa switch. Then chain nyo lang, nasasakto siya, papunta dito. Ayan o, may clay lang siya, no? Pero yun, baka i-tape ko na lang to para malinis siya. Hindi ko na siya ikakat. Tapos dito na lang tayo sa relay natin. Ito yung problema ko. Ang gusto ko kasi malinis na yung loob. Ayoko na nasa labas siya. Para safe din. Ipapasok na lang natin siya mga bossing. Hahanapin natin siya ng pwesto. Since lumuwag na yung loob natin, dahil wala na tayong board yan, no? Napakaluwag niya. Ayan o, dito. Maluwag siya. Lalagay na lang natin to sa loob mga bossing. Tapos yung lalabas na wire niya, syempre, isa tong para sa trigger. Lalabas yan. Pati itong sa positive negative natin, lalabas yan mga bossing. Yung iba, papasok na siya. Papasok na natin siya sa loob. Kasi yan yung sa violet natin, yung sa trigger. Ayan o, yung 4-pin socket natin. Tapos, bali wire na lang yung lalabas dito sa butas. Isisil na lang natin siya gamit glue stick or epoxy clay, kung ano man yung pwede nyong gamitin. Tatanggalin ko muna tong asi natin para maayos na rin natin yung mga tornilyuhan dito, no? Ayan, totornilyo na rin natin tong asi papunta dito sa retrofit natin. Ayan, baklasado na yung biled asi natin, no? So yun yung tawag natin sa kanya kasi may biled na. Biled asi na siya mga bossing. At yun, unahin ko na tong auto leveling. Ayan, dahil medyo may cleaning kakailanganin natin dito. Tinupi ko lang siya. Ayan, kasi ito yung socket. Dito yan. Tapos auto leveling na switch. Dito lang siya banda mga bossing, sa bulsa ko lang siya ilalagay, no? So dito tayo kasi magto-throttle. So baka dito ko siya ilagay para habang pwede natin ma-adjust, no? Ayan. Tapos ito ang ikli lang nito ng kailangan natin, baka ayan, abot kamay niya lang yung sa may switch, ganito lang siya. So ganito na itsura niya mga bossing, umikli na siya, no? So ito yung socket to socket natin, auto leveling, tapos sakto sakto sa switch. Nabaan ko na ng konti kasi baka mabitin. Yan, tinip ko lang pati itong mechanism natin para hindi mabasa. Kasi siya, may hati siya dito, plastic yan, baka mapasukan. So para safe na lang din mga bossing. So okay na tayo dyan, tabi ko muna to. So last natin na problema, ito na lang relay po natin. So bala ko na siyang ipasok mga bossing, no? At yung lalabas lang sa kanya, itong positive tsaka negative. Yung fuse niya, bala kong ilabas, no? Para kung sakali mang pumutok to, madali na lang siyang ilabas. Ayoko ipasok, baka mag-init, no? So yun na lang yung gagawin ko, ilalabas ko na lang to. Tapos ito pa isa natin ilalabas, yung para sa switch. So yung switch wala naman sa loob, so kailangan natin tong ilabas. Ito yung trigger, no, para sa high beam natin. Tapos ito kailangan nasa loob. So ito yung ilalabas natin mga bossing, for idea. Nakalabas to doon sa butas sa likod natin. Tapos ito, papasok ko siya mga bossing. And maliit lang naman yung gugugulin natin dito. Palagay ko kasya na to. So yan, nag-test fit muna ako, no. Bali nilabas ko tong positive tsaka negative. Ayan, positive, negative. Ilusot ko naman itong saksakan ng fuse natin. Ayan, lalagay ko na lang ulit itong fuse. Tapos yung isa pang nilabas natin, yung trigger para sa switch. Ayan, yan tatlong wire lang naman yung ilalabas nyo dito sa butas. Ayan, tapos isisil na lang natin yan. Tapos dito sa loob, medyo tinupi-tupi ko na lang siya, no? Ayan, so far all goods naman para sa akin. Hindi naman siya masyadong madumi tignan. Ayan, pero kung kaya pang i-modify na iklian yung mga wire, nasa inyo na yan mga bossing. Pero ito all goods na to. Ang importante dyan, dapat wag lang siyang humarang dito sa biled natin, no? Also, kapag nilagay natin tong eyeline, dapat hindi siya humarang dito sa board ng ating signal light kasi tatama siya dito. Itong space na to, kailangan yan para sa board. So dapat hindi natin yan matamaan para hindi masira yung board natin. Ayan, bali okay na tayo sa loob. Kinable tie ko na siya. Ayan yung mga nakasabit-sabit, kinable tie ko. Bali isang plug na lang siya papunta sa eyeline natin. So ito, nasaksak na rekta-rekta. Ngayon nakalabas siya dito mga bossing. May balak akong gawin dito para mas
maging pluggable lahat, no? Maglalagay na lang ako ng 2-pin relay dito sa positive at saka negative para kapag hugutin natin itong retrofit natin, may pluggable siya dito at hindi na natin tatanggalin yung sa baterya. So lalagay akong 2-pin relay, itong malaki na, hindi ubra yung maliit mga bossing yung ganito, hindi siya ubra, malaki yung wire. So para sa positive negative, lagay ako ng ganito para pluggable, nahihiwalay siya. So dito ko siya lalagyan mga bossing para maikli lang. So yan, okay na tayo sa wire papuntang battery mga bossing at nalagyan ko na rin siya ng socket to socket. So socket to socket connection na siya, tingnan nyo. Basta tandaan nyo lang, positive to positive, negative to negative. Tapos itong fuse natin nandito na siya sa taas para kita natin siya kapag pumutok. Easy access na lang siya, pero yun, kailangan natin siyang takpan kasi yung connection ng positive dumadaloy dyan. So pwede mabasa yung loob nyan. I-tape natin dapat ng buo yan mga bossing. May mga fuse housing na may bahay na pero ito naka-open siya, so wala tayong stock dito. So te-tape ko na lang siya. Tapos dito sa lalagyan ng battery, positive negative, ayan, medyo inayos ko na yung posisyon para salpak na lang siya sa battery. Maganda na yung position niya mga bossing. So ngayon, pepesto lang natin siya dito sa ating mga motor. Pakita ko sa inyo. So itong lalagyan sa positive negative, ayan yung red, positive, black, negative. Swak yan, di ba mga bossing? So idadaan natin siya katulad dito sa ginawa ko dito sa positive ng ating busina. Kasi may relay tayo sa busina. Dumaan lang din siya sa ilalim. Tapos ito na yung positive niya. Yung negative nakatap sa ground yung baterya ko Pero ito kailangan kasama sa baterya. So para mapakita ko kung saan siya isusok-sok mga bossing, tanggalin ko muna yung baterya. Ayan, tanggalin ko muna to. Ayan, baklasado na yung baterya natin. Tapos dito sa part na to, yung mga relay natin tsaka fuse dyan. Ayan, dito sa part na yan, ayan, dito sa sulok may butas yan. Diyan din dumaan yung wire ng fuse natin saka yung iba pang wire. So kung bubuksan nyo yung dito sa harap nyo, ayan, makikita nyo yan dyan mga bossing. Isusok-sok lang natin siya dito. So mas okay tanggalin nyo yung inyong mga board dito or yung inyong araro dito, ayan, katulad sa atin, para mailagay natin. Gagawin nyo para di kayo mahirapan, lagay nyo lang ng puwang na dadaanan katulad lang dun So doon natin siya padadaanin sa sulok. Ayun, may konting space na. Inusog ko lang yung wire dito sa likod. Ayan usog nyo lang yan para magkapuwang. So may puwang na ako doon. Ayan, may liwanag ng konti. Hirapan tayo magpasok, ginawa natin, tinip muna natin yung isa kasi hugutin natin ng alambre or anything na panghugot. So manggagaling na dito yung panghila natin. So medyo kita ko kasi dito So susuksok ko muna siya dyan. And take note, may lawit to para mamaya pupulupot natin yung bilog. Ayan ayan, labas na siya dito kung makikita nyo. Ayan siya, di ba? Mas madali. Tapos ipupulupot ko lang to, itong may bilog dyan, para sakto-sakto. Ayan, tapos i-tape ko siya para di sumabit. Or check natin kung may hila niya ng ganito. Ayan, tapos sugutin natin sa taas. Eto na siya. Pagpasensyaan nyo na itong battery case natin. Gagawan ko ng tutorial paano paglilinis niyan. Hindi may iwasan kasi talaga naka-open siya ng ilang araw. So marumi. Ayan, nahila ko na siya. Medyo sumasabit pa. Ayun, nahila ko na siya, diba? Swak na swak mga bossing. Yan, hindi naman siya naipit dito mga bossing. Swak naman siya. So ayun, okay na tayo dito. Lagay ko lang yung baterya. Test fit natin siya. Pero di ko muna siya ito-tornilyo. Ayun yun, swak na siya. So iipit na lang natin siya sa mga tornilyuhan natin dito sa ilalim. Ayan sa ilalim para swak lang siya pati dito. Ayan, swak lang yan mga bossing yung ginawa natin, di ba? Ayun, napadaan na natin siya. Next, so galing siya sa ilalim, sabit lang natin siya dito. Tapos dito sa part na to, ayan, lulusot ko lang siya dito mga bossing. Ikot ko lang siya. At ayun, dito na siya lumabas. So sinuksok ko lang siya dito para ayun, nakasama siya sa mga wire. Tapos ayan, rakta-rakta na siya, socket to socket na lang siya, punta sa relay po natin. So kung makikita nyo naman yung wiring, papunta siya doon sa ilalim mga bossing. At yun, matatakpan pa natin tong baterya nang hindi na naka-expose. So all goods na tayo dito sa connection. Tape ko na lang to para safe yung ating mga fuse mga bossing. So ganito na yung final na wiring natin, final na plug natin mga bossing.
So ito yung para sa auto leveling. Ito yung para sa switch, at saka para dito sa socket natin. Ayan, ito siya. Tapos ito yung galing sa baterya natin. Ito yung supply, positive, negative. Tapos dito naman sa ating retrofit by LED setup. Ayan, ito yung sa auto leveling. Ayan, pwesto na lang natin to. Tapos sasaksak natin to dun sa switch. Tapos dito, napadaan na natin yung relay. Nasa loob na siya. Ayan na lang yung switch niya. Ayan, para sa battery supply. Tapos ito para sa trigger ng switch natin. Ito naman para dito, sasaksak na lang siya. So plug and play na lang lahat mga bossing. At socket to socket connection. Pwede na siguro nating ilagay itong eyeline dito. Totornilyo na natin siya. By the way, lalagyan ko pala ng mga glue stick itong part na to. So para naka-fix siya at saka walang butas-butas. Pati ito sa mga wiring no. Yung mga butas dapat nakasil lahat. Update mga bossing, bali hindi na glue stick yung ginamit ko. Gumamit na lang ako ng epoxy. Yung epoxy clay na tumitigas, yung parang ginamit natin doon sa airbox. Ayan siya oh, para naka-fix na. Parang bato yan pag natuyo mga bossing. Para medyo matigas kasi feeling ko masisira din kapag glue stick lang. Hindi siya masyado matibay. Dito sa loob nilagyan ko rin. And all goods na tayo, di ba? So wala na singawan. Pati pala yung fan nilagyan ko. Ayan, yung mga butas na binanggit ko sa inyo kanina. Ayan, dito, tsaka dito. Ayan, all goods naman siya. So, medyo marumi nga lang gamitin yun. Ayan, pumasok sa kuko ko. Ito yung tsura niya. Lagay din ako ng link niyan. Yan yung ginamit natin doon sa airbox last time nung nag-modify tayo. Kung napanood yung video. Next naman, so dahil ilalagay na natin to, all goods na kasi tayo. Yun dito mga bossing, may option kayo na ilagay yung MDL nyo. Or, takpan yan kasi kapag nasa loob yan tapos may butas, medyo halata tong part na to, litaw pa yan. Pwede nyo takpan ng ano yan, cardboard or whatsoever na pwedeng mapagtakip dyan. Yung sa akin, diskarte ko, alam nyo yung sa rep yung dikit niya sa likod, ito yung part na magnet siya. Ayan, pinutol ko lang, hinati ko lang, tapos pininturahan ko ng itim kasi medyo brown yung kulay niya. Kasi yan, nagmamagnet siya dito. Sa likod ko siya ilalagay kasi medyo pangit kapag nasa harap. Halata yung cut out. Ayan, pwede rin naman, pero nasa inyo na, discardian nyo na lang. Sa akin ito, nagmamagnet na siya kasi ano siya yung magnet sa rep. Ayan, pero parang ano lang siya, parang plastic no. Malambot lang siya. Ayan, ganyan siya mga bossing. Didikit ko na lang ng shoe glue para hindi agad matanggal. Dumidikit na siya, pero ayun ayan, para walang butas dito mga bossing at saka hindi masipat yung wirings natin. Malinis siya tignan. So nasa inyo na kung paano nyo didiskartehan yung part na yan. Pero sa RGB hybrid, may mga nabibili yung parang winglet dito. So yun yung pwedeng pantakip. Pero dito sa all white, all goods lang na ganito or lagyan nyo ng MDL. So may tutorial tayo ng MDL by the way. Pwede nyo i-apply dito yun, ilalagay nyo lang sa loob ng MDL. Tapos lagyan nyo ng wire palabas para ay nasa loob pa rin MDL nyo, nasa loob ng lens, hindi mababasa. May mga gumagawa nun So yan, nilagyan ko lang ng shoe glue itong pangtapal natin dito para dumikit siya Itong shroud pala natin, di ko na siya dinikit basta isuksok nyo lang ng maayos, di na siya gagalaw, di na siya basta-basta matatanggal. Pero for safety purpose, para panatag din tayo na hindi siya matatanggal basta-basta, didikitan ko lang ng konting shoe glue lang mga bossing, siguro taas baba. Ayan, para lang kampante tayo na hindi na siya matatanggal kasi mahirap ayusin kapag natanggal yan para sure lang tayo. So ito na yung final niya bigyan ko lang kayo ng kaparasong montage para makita niyo yung detalye na ginawa natin sa loob bago natin siya takpan ng eyeline natin. So yan, lagay na natin yung eyeline natin mga bossing. Ito na yung last time na makikita natin siyang nakabukas. So yan, lagay lang natin eyeline. Isa na lang yung sasaksak natin mga bossing. Plug and play. Plug and play na lang yan. Abot na abot naman yan. Yo, diba? Tapos, fit lang natin ng maayos. Ayun, so far wala naman siyang sabit. Saktuan lang siya sa mga tornilyuhan So dito sa bracket natin, di naman siya sayad. Case man na mag
adjust tayo sa auto leveling, hindi naman siya tatama, no? So ganyan yung fittings niya mga bossing. Ayan, itornilyo ko lang siya para nakafix na siya. At ayun, i-test ulit natin mamaya, baka may nagalaw or hindi gumagana.